PCC o nag-coordinate sa Interpol. Kasi ng counterpart natin as far as the PNP. Sa NBI, may sarili rin silang parang relationship sa Interpol. Dapat day one, pumunta na yung o nag-inquire ng PCTC at nag-request na ng red notice. Bakit noon lang dumating sa presscon? Kita ko si Prestosa, General Prestosa. Late na rin eh. Dapat yun ang pinalo up. Ako nga, nung inisyon ako ng warrant of arrest ni XPGMA, parang a few days, nasa red notice ako eh. Bilis. Kaya lang, hindi na ako nahuli. Mas mabilis kayo. Mas mabilis. Mas mabilis sila sa akin. At least yung panahon na yun. Kaya na mabilisan na ganun. Kasi nandyan lang yung headquarters ng Interpol sa Lyon, sa France. Nandun eh. May Pilipino pa nga tayong nandun eh. Na nasa Interpol eh. Ano ba yung, even before he was apprehended, dapat meron na tayong coordination directly with the Interpol. Ito yung voluminous documents na kailangan namin si Saldico to answer for certain crimes. Ewan ko, why they did not do that. Ano? Sir, hindi naman kaya deliberately mabagal. Hindi ko alam, basta't mabagal. Hindi natin masabi kung deliberate, sir. Yes, sabi ko alam, basta't mabagal. Hindi natin alam kung deliberate o hindi. Okay. Okay ka na ba, Ded? Marlon and Merrimon. Sir, may binabanggit kayo kanina na tingin nyo masyadong mababa yung kung ano yung ipinangako ni Alcantara at saka ni Yusek Bernardo ibalik. Tingin nyo, sir, mga magkano dapat for you maging acceptable? Hindi ko ma-second guess kung ano yung amount mismo, pero yung as reported, kasi alam naman rin natin yung kung magkano yung pinangako nilang restitute. Ano? Yung 1 billion kay Bernardo, maliit yun. Yung 200 o 300 kay Alcantara, maliit yun. And should the DOJ set a deadline for them to return the money? Alam mo, mahirap namang pangunahan natin kasi sila yung nag-negotiate. DOJ did their own due diligence. Baka yun ang findings nila. Sa akin, sarili ko lang yon. Based on my, dealings with Bernardo and Alcantara. Particularly Yusek Bernardo. Basta sa akin lang, in my own judgment, I may be wrong, I may be correct. Sa tingin ko, maliit. Sir, last week, sir, na-interview si former Governor Chavit Singson and he was saying na tinuturo niya po kayo na alam nyo kung sino yung mastermind. I'm not Superman. Asa lang ako sa mga resource persons. Hindi ko alam kung sino mastermind. No? I think that's speculative. And then he was saying na kapag hindi siya inimbitahan ng Blue Ribbon, ibig sabihin may pinagtatakpan. Well, that's his opinion. But I'm saying, wala. Open naman ako eh. Di ba lagi naman ako open? Pero mag-present ka na, huwag niyo sayangin yung oras ng komite. Kung meron kayong pinanghawakan, pwede kayo mag-attend. Look, we requested him to send or submit his draft affidavit. Yun lang ang request namin eh. Hindi naman nagsasubmit. Kasi ayoko na maulit yung kay Orly Gutesa na doon mismo sa hearing, kino-coach. Ang pangit ng pangitain eh. Mas maganda yung pulido, may hawak kaming o kung sino man ng draft affidavit para tukoy na yung tanungan. Hindi yung nawawala yung page. Tapos iko-coach. Di ba ang pangit sa public? Sir, the special panel of investigators po ng Ombudsman has already recommended the filing of plunder and other criminal charges against Saldico and then former Speaker Martin Romualdez, identifying them as masterminds of this scam. Well, probably they have the evidence to, to support their case. Pero it's up to them. Kasi hindi naman limited. Marami kami nasubmit sa Ombudsman. Katunayan, yung dalawang privilege speeches ko pa lang, pinauna ko na yung yung file. Binigay ko na sila DOJ, Ombudsman, pinauna ko na doon. Hindi pa si Ombudsman Remulla, yung acting pa lang noon, yung dating Deputy for Visayas, siya yung acting. Si Vargas. Yeah, he was here during the budget deliberations. So, dumaan sa office ko, sabi ko, kasi I learned from the AMLAC that they cannot initiate freezing of assets and bank accounts
until or unless merong formal complaint na nakapile at the very least. So sabi ko kay Acting Ombudsman Vargas, sabi ko, bibigyan namin kayo nito para at least maidakit nyo para meron na kayong ground to request AMLAC para mag-issue ng freeze order o mag-request sa CA ng freeze order. Ganun na nangyari. So even noon pa, hindi ko rin alam yun eh. It was only during our, my conversation with the AMLAC, Executive Director Matthew, at the time, David, nasabi niya, sabi ko, ano ba yung requirement nyo para mahabol natin kasi naghahabol tayo rito. Kasi this is out in the open and baka maalis na yung mga assets. Sabi niya, at the very least, we need a formal complaint na nakadakit sa DOJ or sa Ombudsman. So knowing that, ako yung nag-initiate pa nga kay Acting Ombudsman Vargas, ito yung file, idakit nyo na kung pwede. Sabi niya, bukas na bukas idadakit ko ito. At saka, isa daw po sa ginamit nila yung testimony ni Gutesa and then yung sinasabing 18 former Marine Sabi ko, personnel. that's our call. Ano? But That's our should this settle the concerns, questions regarding the credibility of those people? Well, sa akin, yung 18 Marines, ex-Marines, sinabi ko na ito, 805 billion pesos. Parang physically impossible na ma-deliver mo in such a short period of time. Computation nga, di ba, 5 years. Now, kung merong ibang computation o meron silang alam na iba at sinama nila yun, that's their call. Kasi after all, sila yung magdidetermine ng probable cause. Hindi naman yung Senate ang magdidetermine ng probable cause eh. Yung sa amin, recommendatory kami kung sino yung pwedeng mag-undergo ng preliminary investigation, kung sino yung pwedeng i-further investigation o i-fact finding, yun na sa amin. Hindi naman kami prosecutor eh. Mas alam nila yung trabaho ng prosecutor. Okay, before Merrimon, sir, ano yung possibility na bago mag-adjourn si NIJE, magkaroon ng another hearing ng Blue Ribbon Committee? Big possibility kasi nga sa ibang lugar Visayas, Mindanao, kung merong mga ma-discover doon na mga ghost pa rin o kaya substandard, we will pursue para lang maipakita natin na hindi lang limited sa Luzon yung ghost projects at saka yung substandard. Tapos yun nga, yung para makita natin na pati yung mga issue ng mga allocables na uwi rin sa mga ghost at saka substandard. So sir, kahit wala pang enough signature yung partial report, pwede nang mag-resume ang session? Yes, we can. Depende sa, sabi ko nga, di ba? Once ay mailabas ko na rin to, kahit through a privilege speech, Okay. we can resume the hearings. Okay, Merrimon. Sir Merrimon Reyes from One News 1 PH po. Sir, yung sa partial committee report, balikan ko lang po. So kulang pa po ng 2 signatures. Tapos nabanggit nyo, more likely meron from the minority na nagsabi sa majority na wag munang pumirma. Do you think ito po ba ay pwedeng magresulta to another Senate leadership shake-up? Meron po bang senador sa inyong lumapit na nagsabing, di mo na ako pipirma kasi baka natatakot akong magkagulo-gulo ulit yung liderato? Wala namang nagsabi ng ganon. Pero you could be right. Ano? Baka iba nag-aalanganin din. Baka magkaroon ng kanya-kanyang dahilan. Sabi ko nga, I also understand whatever reasons. Whatever reasons, kanila yon, unless proven otherwise, valid yung reason nila. Pero sir, kung mauwi po ba doon, do you think kayang kunin yung numbers para magka-changes against the Senate leadership? Well, sa akin, kung mangyari yon, di balik ako sa fifth floor. Sinabi ko na yung staff ko eh. Ready kayo mag-pack up, balik tayo sa fifth floor from sixth floor. Galing naman tayo talaga sa fifth floor. Siksikan ulit tayo doon. Sanay Okay, naman kami. Sanay minority, majority. Pareho naman sweldo eh. Ingmar and then Mean? Mean before Ingmar. Sino ba? Actually, natanong na, sir, yung kung kailan po, meron na po bang possible date for the next Wala pa. We're still, consolidating lahat ng documents para yung hindi na-cover sa first 8 hearings, i-pursue natin sa succeeding hearings. And yung allocables nga, sir. So, Yeah, balik that's one kung issue. kung makakakuha na ng enough information about supposed irregular flood control projects sa Visayas at Mindanao, Yeah. doon lang po magkaka-next hearing. Yeah. Hindi lang Visayas Mindanao. Kung merong allocables na nauwi sa ghost at saka sa substandard, we may resume the hearings.
Sorry, sir. Before CND adjournment. Yeah, kasi ano pa naman, meron pa naman kaming 1 month. window. Yeah. Dahil sabi ko nga, kasi ngayon nag-interpellation, nagde-deliberate sila sa plenary sa House, hindi agad-agad matatransmit yun eh. Kasi assuming na matapos yung kanilang deliberation, so give or take 1 week, so next week, sabihin natin May 14, May 15, matransmit. Hindi naman pagka-transmit, while mag-constitute kami into an impeachment court, hindi naman nag-adult trial eh. May proseso pa yan, may procedure pa yan na papadala mo ng summons yung respondent to comment. After 10 days, papadala mo yung prosecution to reply, di ba? Tapos may stipulation ng between the two panels, defense at saka prosecution, that will take another a few days more. So yung calculation namin, kung halimbawang mga middle of May, may transmit, parang nasa mga, I think makapagbakasyon pa kami after ng break. May chance pa. Na hindi pa Earliest- magta-trial. Sir, napunta tayo sa impeachment. Earliest po, sir, ng trial. Mahirap Possible. mahirap eh. Kasi hindi natin alam nangyayari sa House eh. Hindi nga natin alam kung magkakaroon ng 1/3 Vote. votes doon eh. Sir, before lang ako bumalik sa impeachment, sir, yung walang overall mastermind, sabi nyo, why do you say that na walang talagang isang malaking taong nag-uudyok at nagko-command sa mga to, kundi regional mastermind lang? Based on evidence. Based on evidence. Walang isang taong pwedeng mag-command sa lahat ng RD. No? Not even the DPWH secretary na ito. Merong mastermind. Sa Bulacan may mastermind. Sa Mindoro may mastermind. Pero may mga interlocking parang interventions na ako, maglagay ako dito sa region mo, meron ako dyan. Isang tao, maglagay ko sa region mo, meron ako dyan. Merong ganon. But sir, kung si Zaldico yung nag-a-allot ng karamihan sa pondo, Siya yung apro eh. ano pong tawag sa kanya? Hindi ba siya ang mastermind? Hindi siya Well, considered as depende mastermind? sa evidence to be presented. If it comes to that and he is identified to be the, overall parang manipulator, o di, so be it. Pero yon, hindi mo pa rin siya ma-attribute na mastermind. Harap lang siya sa napakaraming, tawag dito, counts ng kaso. Meron siyang plunder sa Bulacan, may plunder sa Mindoro, may plunder siya sa kung saan man. Yun na lalabasan. So, series or number of counts of cases na involved siya. Pero would that make him the mastermind? I don't know. Pero yung mga regional Pag mastermind, sinabing mastermind, fully organized, parang mafia, na lahat na sa'yo susunod. I don't think so kasi merong mga hindi niya rin kayang, probably hindi ko sigurado, based on evidence, meron din talagang particular congressman, not necessarily Saldico, congressman contractor, na nagmamanipulate siya within his sphere or area of influence. Di ba? Sir, isa na lang. In case matuloy yung impeachment trial, safe to say magsa-stop po yung hearings ng Blue Hindi. Ribbon? Kaya nga sabi namin, impeachment trial at saka yung session, simulan natin sa hapon. Para yung umaga natin libre, para yung committee hearings, not only yung Blue Ribbon, kundi other legislative, yung mga bills pending, magkaroon ng space para sa committee hearings, para ma-report out pag may session. Kaya pinag-aaralan namin yung scheduling eh. Pero ang suggestion ko, ibakante natin yung umaga. Kasi pagka ginawa nating umaga session, tanghali yung impeachment, saan sisingit ngayon yung committee hearings? Sabado-linggo? Wala kang quorum. Nung time ni CJ Corona, walang hearings. Walang committee hearings, sir, diba? Session and trial. Yeah, parang gano'n. Kasi merong umaga tapos hapon. pero sir, Pero ngayon maraming kasi simula lang ng ano eh. Ang difference kasi noon, bandang December na yun eh. January, sir. Marami na naipasang batas eh. Ngayon, meron sa parang priority bills na hindi pa natatakel or nasa committee pa. Eh, pag hininto mo yun, di paralyze naman yung legislative work. So, ang pinag-uusapan namin is, maski 2 p.m. to sawa, abutin tayo alas 10, alas 11, pero bakante yung umaga.
para meron tayong committee hearings. Pero so nakikita nyo na magiging smooth yung proseso dito sa Senate considering na si Senator Robin Padilla, sinabi niya na role ng minority yung kumontra. So yung pag-convene pa lang sa impeachment court, sa tingin nyo may mag-a-attempt na In-expect naharangan? na namin yun na even yung convening of the Senate As impeachment as court. an impeachment court, Mhm. i-objectan yun Expected na yun. Merong... Kasi nag-express na sila Mhm. Di ba, ang unang-unang nagsabi nga niyan, di ba? Kukwestiyonin ko muna yung basihan, yung basis ng articles of impeachment. Mhm. Pwede ba yun? Something like that. I'm not sure kung yung pag-paraphrase ko accurate. Mhm. Oh. Di ba sinabi niya, wala pa man yung impeachment, wala pa hindi pa nag-i-start yung proseso, kukwestiyonin na yung basis ng articles. So something na dapat paghandaan po ni SP Soto as presiding officer. Yeah. We're planning to, kasi si Senator Zubiri, majority leader, hindi rin lawyer. Mhm. So we're planning to appoint an impeachment manager. Tingnan namin si Senator Kiko para lawyer. Mhm. Total, BFF din naman siya ni Senator Marcoleta. Not in the same degree, not in the same category. Pero BFF din naman sila As impeachment. Hindi, parang siya yung, alam ba, may mga question of law na pwedeng interpret. Mhm. Kasi kailan kabisado mo yung rules of court, di ba? So, Mhm. although, ang mananaig dito, yung rules of impeachment. Mhm. Suppletory yung rules of court. So, mas mainam na yung merong lawyer do sa, si SP hindi rin lawyer, nagka-crash course nga siya. Mhm. Pero mas mainam na yung lawyer na sanay sa trial, Mhm. para more or less, masisingnalan niya man lang si SP na yung objection would be overruled or sustained, Mhm. di ba? Mas maganda na yung gano'n. So, hindi pa namin na i-take up to sa majority or sa buong Senate. Pero Suggestion pa kami lang na yun, sir. nag-uusap, sinuggest ni Senator Subiri. Mhm. And nandun ako nang nag-suggest siya, si SP, amenable siya. Sabi ko, I also agree, kasi kailangan natin talaga, merong legal mind Mhm. na talaga yung lawyer na nandiyan. Kasi tayo, mga abugago lang naman tayo na pamisa-misa nakakatsamba. No? Kasi sa majority, isa lang po abogado, sir, di ba? Senator Kiko lang. Si Sa majority. Santopia. Ay, Opia. Ay, okay. Marlon and then Danielle and then Merriman. Kasi hindi naman pwedeng parang walang majority leader naman sa impeachment court So, ang sinabi ni Senate President, pwede tayo mag-designate ng impeachment manager na senador. So, paano yun? As impeachment manager, Senator Parang Judge siya pa yung rin siya. Parang siya yung magsi-shepherd nung, aside from the Senate President, the presiding, parang siya yung bastonero sa floor. Mhm. Di ba? Pero Parang majority leader. De facto, parang gano'n. Pero Senator Judge pa rin siya. Of course, of course. Hindi naman siya pagpapakita ng bias kung siya yung yung orderliness, di ba? Parang Magtitimon. Timon, parang may manggugulo, siya yung parang, hindi, dito muna, doon muna. Parang yung orderliness ng trial. Marlon, Danielle, and then Merriman. Sen, napag-usapan na po ba ng leadership? Kasi you were saying before na baka mga June pa mag-start yung mismong trial Ano ko kung lang yan, sakasakali. based lang sa yung 10 days, 5 days, Yes. preliminary conference, based lang yon, inestimate lang namin yon. Baka nga abutin pa ng July. baka umabot ng July. July. Yeah, and if Baka that first week of July. and if that happens Okay. po Yung trial Sen, proper. Apo. If that happens po, Sen, definitely maaabutan niya yung budget season, yung budget call. Napag-usapan na po ba yan ng leadership? Paano Yeah. niyo i-juggle yung Kasi yung experience namin kay ex-CJ Corona, parang 40 days. Ewan ko. Hindi. December hanggang January or February. mga 4. Oh, so, ilan yun? mga 4 5 4 mga 4 months. months. 4 yan, Sen. 4 months. So, 4 Aabutin. months. so kung umabot, I'm sure makapag-adjust kami sa schedule Mhm. Kasi wala namang hard and fast rule kung anong susunding schedule ng impeachment court Nakalagay sa rules dun yung rules of impeachment. Parang nandun yung schedule na daily at 2 p.m. pero para sa discretion pa rin ng impeachment court. And kahit naka-break,
kahit naka-break. Well, even the Supreme Court, even the Sandigan Bayan, may break sila eh. Di ba, minsan, summer break, sa Baguio nga sila Opo. nag-conduct Summer ng mga session, ano yes. nila, oh. Mhm. So, I think entitled din naman yung impeachment court na hindi naman yung parang sagaran. Okay, Danielle. Wala naman nakadetain eh. Wala naman na-impede na liberty. Mhm. Hindi, Diba? ang ibig ko po sabihin, Sen, pwede pong magkaroon ng impeachment proceedings kahit na naka-CINIG adjournment yung Yeah. yes. Basta Yeah. nag-start, Mm. makapag-convene. Maski naka-break, pwede mag-proceed Mhm. yung trial. Kasi independent naman ng Senate yun. Hindi saklaw ng CINIG yung impeachment court. Mhm. That's a different animal. Ang sakop ng CINIG yung Congress, Yung legislative. but not the impeachment court. Nagkataon lang na yung impeachment court is the Senate. Sir, mga anti sa impeachment, yun na yung nire-raise nila ngayon. Na dapat in session yung Congress kapag nagkakaroon ng impeachment. Hindi. That's separate entity eh. Mhm. Hindi bound ng rules of the Senate Mhm. ang impeachment. May sariling rules ang impeachment court eh. Sir, basta makakonvene kayo within the session month as impeachment Yeah. court. Yun nga, kasi pinag-usapan din namin yung definition ng fourth wheel. Ano? Ang sabi naman ng Supreme Court doon, ano eh, Reasonable. depende sa Senate kung anong definition nyo ng fourth wheel. Mhm. Gano'n naman ka-liberal yung kanilang, di ba? Ang sinasabi lang doon, being a co-equal branch, which is the Senate, bahala kayo mag-interpret. So, Parang gano'n ang tenor ng Sir, part ng proseso yung i-invite yung prosecution and then ipipresent nila yung articles of impeachment sa session ng Senate. Hindi, yan, Hindi na. reply sa reply. Oh. So, papadala mo ng summons yung respondent, sagutin mo. Kasi pag nandito yung articles, yun na nga yung pinaka-complaint kumbaga sa Mhm. kumbaga sa Kasi court, yung diba? pages nila, diba? Parang may in-invite from the prosecution kasi Sir, mag... Sir, sorry, Okay din. medyo hypothetical na yung tanong ko. Pero since sinabi niyo na pinaghahandaan niyo yung mga eventualities kung may tumutol na mag-convene, paano ba yung mangyayari nun, sir? Kung sakali talagang may tumayo, pagbobotohan ba yun? Yeah. Kailangan pa bang pagbotohan? Di ba the House? Lagi. Ganun ang So may democracy. chance na hindi makapag-convene, sir? Kung matalo sa botohan, edi paano magko-convene kung ang rule ng impeachment court wag mag-convene. So, walang impeachment. Pero sir, di ba trabaho niya Let's mag-convene? cross the bridge when we get there, Kasi sabi nga hypothetical eh. It has not happened yet, but in any eventuality, we should be prepared to tackle that. Kasi pwedeng mabot ulit sa Supreme Court yan eh, kung sakaling magkaroon ng ganyang usapin. So, pero tama yung sinabi nyo, duty yan eh. Constitutional duty, as a matter of fact. Sir, sorry. So, yung mag-o-object, sir, dapat may matinding argumento kung bakit nag-o-oppose. Yes, and he or they must be able to convince the majority to vote in their favor. And kung gano'n na mangyari, it's on them, na sila yung sumagot sa taong bayan kung bakit ayaw mag-convene. Pero, Yung minority na talo sa botohan, wala namang magagawa yun eh. Kasi majority nga yung nagro-rule eh. Mary Mon, okay. Pero sir, kung maulit yung nangyari last year, magkaroon ng ruling ng Supreme Court. May president na kayo last year, sinunod nyo yung ruling ng Supreme Court. Yeah. Ako, ganun ang attitude ko eh. That will have to be followed again kung maulit yung nangyari. Kung TRO, pag-uusapan namin. Pero kung Kung susundin namin yung TRO o TRO. hindi. Kung Void, pending yung petition, I don't think we should stop based on a pending petition before the court. Hanggat walang ruling. Kung may temporary restraining order, which I think is unlikely, pag-uusapan namin whether to follow or to comply with the temporary restraining order or not. Remember, impeachment court, final yung, hindi nga appealable yan sa Supreme Court eh. So we have our own rules. We are sabihin natin, co-equal. So, pero pagbobotohan namin yung committee aro, sundin ba natin to o hindi? sir, yung convening, kapag may nag-kontra, i-divide yung house, hindi ba, sir? In-anticipate namin, may magkokontra. Yes, sir. Pero, sir, kailangan ba i-divide yung house? Hindi po ba automatic na dapat mag-convene kayo kasi trabaho nyo po yun, even if may magkumontra? May motion eh. Kung Dapat motion na i-resolve. wag i-convene, sa botohan mauwi yun. Kasi ang court hindi naman one-man court eh. It's a 24-member court. So majority pa rin yung magre-rule.
Ha? Yeah. So, sir, yung kinakailangan yung budget for the conduct of impeachment trial, More than sufficient? More than enough? May Hindi. 27 million pa eh. pero sabi ni SP, 12.6 million lang ang kailangan nyo ba yung sinabi ng... Estimate niya siguro. Pero merong appropriation na 27,544. 27,544,000. Nagastos yung 512. Mhm. So meron pa more than 27 million. Mhm. Eh ano na yung kape, tinapay, yun lang naman eh. Eh yung robes, nabili na eh. Mhm. Sir, this early, si Senator Amy Marcos, Kung impeachment. Senator Amy Marcos may sinasabi na parang may banta ba ng pananakot, yung AFLR, yung budget para sa mga project, and then kakasuhan sa ombudsman. So, Ayoko na mag-comment doon. pero possible yung ganun, sir. Kasi sa House, di ba, may sinasabing may cash involved, may pang-pressure. Hindi ko alam. Kasi sa akin, wala nag-o-offer. Yun na lang ang personal knowledge. Mhm. Okay, Amar. Sorry, balikan ko lang po yung sinabi nyo na pag may nag-oppose or kumontra dun sa pagko-convene ng impeachment court, i-divide yung House. Eh di sir, pwedeng hindi mag-convene kung mananalo yung ganong boto. Yes, that's a possibility. Kasi Hindi, nga, 24-member court ito, na kung ano yung sabihin na majority, yun ang ruling ng court. Mhm. hindi siya magiging unconstitutional, sir, Well, since... kung hindi para convene yung impeachment court, we will rule as a Senate. Di ba? Wala pa hindi pa impeachment court eh. Mhm. So Senate yung mag-rule as a body kung magko-convene ba kami o hindi. I'm sorry, it's not the impeachment court who will decide by a vote of majority kung magko-convene kasi hindi pa nga naka-convene. Senate pa lang, sorry. I have to Oo correct nga pala. myself. Kasi hindi pa kayo nakakapag-convene. Eh. Yeah. Di-divide talaga. Hindi siya magiging unconstitutional, sir, or baka ma-open to Well, possible yun ang magiging questions. argument ng mga hindi papayag na hindi mag-convene. Yung constitutionality noong argument na dapat mag-convene. Because sinasabi ng Constitution, mag-constitute kayo as an impeachment court. Forthwith. Mhm. So kung gano'n na mangyari, sir, tao na lang yung huhusga sa mga bumoto para huwag Well, pwede may magdala ng case sa Supreme Court. Magruruling ng Supreme Court, kailan mag-convene kayo. Or hindi. Depende. Okay, Sila yung may final arbiter. Remember, they're not dealing with the impeachment court yet. They're dealing with the Senate. Di ba? Okay, may pahabol, Camille? Senator, after the privilege speech po, what do we expect? More hearings ba? Magkakaroon ba kayo ng recommendation refund? Or yung refund yung mga nakuhang pera, sir? Nandun na. Ginagawa na nila. And how about, sir, yung lifestyle check? Nandun na rin yun. Magre-recommend din Ginagawa po na rin kayo? yun ng ombudsman. Thank you, sir. Yeah. Sir, may pahabol sinimpa daw. Pa-clarify, kasama bang irerekomenda sa ombudsman na imbestigahan si Marcoleta? Depende. Sa ngayon hindi kasi pero kung yun nga merong ghost tapos ma-attribute sa kanya, kung meron siyang participation do sa mga kung magkakaroon ng ghost or substandard, he should be treated in the same manner Doon sa iba. na natrato ibang senador, ibang congressman, di ba? Wala nang special dito. Okay, Mary Mon. Sir, ibalik lang po dun nga sa committee report. May ilang questions po kasi nagsasabi bakit daw pipirma kung partial pa lang yung committee report. Ano ba sir yung kahalagahan na mailabas na muna ito before continuing yung hearings ng Blue Ribbon? Importante kasi sa haba, yung complexity saka yung lawak ng sinakop ng investigation, minabuti kong hatiin eh. Kasi imagine kung tatapusin natin lahat, baka abutin tayo ng 1,000 pages. Tapos mas maganda na yung i-parcel mo para get done with yung na-cover, tapos yung susunod na page, edi i-absorb na lang o masubsum na lang yung partial committee report do sa main committee report, di ba? Yung pag-uusapan na lamang do sa final committee report, yung na-tackle after the partial committee report. Subsum na lang yon, na-tackle na yon. Okay, last question from Net25. Good morning, Senator. Mar Gabriel po from Net25. Sir, anong chance na mapadalo na natin si House Speaker Romualdez sa next hearing? Hindi, iniimbita naman natin siya eh. Pero may interparliamentary courtesy nga, di ba? Na ayaw kilalanin ni Senator Marcoleta. Eh time honored nga yun.
Maski sabihin pa natin pilitan, dadali namin kung gawin din sa amin yun. Di ba nagkagulo na yung Congress? Away na yung House at saka yung Senate. Saka hindi lang naman, sabi ko nga sa privilege speech, hindi na lang ito practice. Matter of principle. Because nakasama nito sa isang Supreme Court ruling na dapat i-honor yung umiiral na interparliamentary courtesy. Sir, ang sinasabi ni Sen. Marcoleta kahapon sa manifestation niya, hindi raw tama siguro na bigyan pa ng kortesiya kung taong bayan ay tinuturing yung boss ang binastos na ng mga dapat Hindi ko imbitahan. makuha yung gusto niya sabihin. Alam mo, kaya nga sabi ko kanina, wala sa hulog eh. Hindi ko makita yung katwiran niya. Sinabi na nga merong time-honored tradition na mulat sa pool na nag-open yung Congress, na andyan na yan. Bakit natin sasalungatin yun? Ngayon, kung gusto niya magpunta, in the same manner that Congressman Chanco and Congressman Libiste appeared voluntarily, then gawin niya. Kung gusto niya, siya humila kay Speaker Romualdez dito. Thank you, sir. Dali niya just sa committee hearing. Sir, before we end, humihingi na update si Mav Gonzales tungkol sa Senate building, new Senate building. Ganun pa rin, September 2027. The thing is, ang problema, ang umiiral na US dollar peso exchange rate sa assumption, even sa DBCC, 58 pesos to a dollar. Nasa 61, 62 na tayo ngayon. So merong may effect yan sa cost. So sabi ko doon sa staff, sa team, sabi ko baka pwedeng hintayin nyo muna na bumaba yung presyo ng gasolina, ng krudo, baka sakali bumaba yung... Look, yung ating foreign debt lang, which constitutes 30%, kasi 30-70 yan eh. Domestic debt, 70%. Yan ang ceiling eh. 30% yung foreign debt. Lahat ng foreign debt natin, dollar denominated. So doon pa lamang, kung ang ating national debt nasa 18 trillion pesos. Kunin mo yung 30% doon, that's 600, that's 6 trillion, di ba? So yung 6 trillion pesos, i-convert mo sa US dollars. Tapos kunin mo ngayon yung differential na 3 pesos per dollar. We're talking here of baka nasa mga 300 billion pesos na yung nalugi kaagad na wala tayong ginagawa pa, tumaas na yung utang natin ng 300 billion pesos. If my math is correct, kasi 30% of 18 trillion, assuming na umabot tayo sa ceiling na 30% sa foreign borrowings, so that's 6 trillion. Yung 6 trillion, i-convert mo muna sa dollar, tapos kunin mo yung differential na 3 pesos, kasi between 58 and 61 or 62, 3 to 4 pesos eh. Daang bilyon na kagad yung nadagdag sa utang natin, even without us doing anything or borrowing anything more. Ganun kagrabe yung situation natin. Now, kailan magbubukas yung Strait of Hormuz? Hindi natin alam. Mabuti na lang yung UAE nag-express na sila ng exit na sila sa OPEC. Now, ano yung implication sa oil price? Kasi yung OPEC, ito yung nagko-control ng production. UAE hanggang 3.1 million barrels lang kayo. Pero nag-exit sila and their capacity is abot sila hanggang 5 million barrels a day. So merong extra. So kung hindi controlled yung production ng oil worldwide, meron tayong balancing factor na bumaba yung presyo ng oil kasi supply and demand, di ba? So mabutin lang, parang blessing, if we may call it that, na yung UAE mag-exit sa OPEC, I think, effective May 10. So magandang development yon. Ngayon, ang tanong lang, saan sila dadaan? Dahil sarado yung Strait of Hormuz. Okay, Teka, sir, okay pahabol na. na lang daw ito kay Babylin. Sir, so critical daw ba na solid yung majority block sa Senado to make sure na makakamaster kayo ng enough votes para makapag-form bilang impeachment court? Ngayon po ba sa tingin niyo solid daw yung number ng majority? Sa ngayon, tingin ko solid. Wala namang ugong-ugong eh. So kung solid, may enough numbers kayo kung Wala naman ditong magbotohan? sikretong kudita eh. Sa Senate eh. May ugong muna. Kung mangyari. Kung hindi, hindi. Pero tiyak na uugong muna. Kayo lang. Naku, kayo pa. So kung solid yung majority, may enough numbers kayo Pwedeng para... solid ngayon, bukas hindi.
Depende yan eh. Mm. Kasi impeachment or no impeachment, no, partial report or no partial report, yung change ng leadership, ano yan eh, nandyan lagi yan eh. Sir, do you think ang botohan sa impeachment will be along the lines of yung alliances dito sa Senate? I don't or- know. Ako, I can only speak for myself. Mm. Wala pa akong formed decision. Titingnan ko muna yung ano. Iba kasi yung napanood natin sa House, hindi sufficient. We need to listen to the defense and the prosecution. We have to see the evidence as presented and as rebutted before we can decide kung ano ba talaga yung decision namin. Magiging factor po ba yung 2028 election sa magiging decision Sa akin, ng hindi. Senador? Hindi. Sa akin, evidence lang. Titingnan ko. Pero dun sa iba na I re-election don't know. I cannot speak for them.